Pre-departure, meron tayong mga apps na dapat i-download. Make sure na makakuha kayo ng ito. So nag-compare kami look and also yung mismong website. Shop. Heliodrop. Pababa ang yan. Sobrang mura lahat ng bilihin nila dito. Dapat dala nyo lagi ng inyong... So paano kami kumuha ng yen? Tuturo namin sa inyo na kung paano gumamit ng subway, kung paano mag-reload. Tayo mga Pilipino, as always, kailangan natin muna magkaroon ng itong travel tips and hacks na ito, hahatiin natin siguro sa tatlong parte. So, the first part is of course yung pre-departure. Bago tayo umalis ng Pilipinas, ano ba yung mga dapat nating asikasuhin, ano ba yung mga dapat nating ayusin, dapat nating i-book para smooth yung pagka-travel natin sa Tokyo, Japan. Tayo mga Pilipino, as always, kailangan natin muna magkaroon ng valid passport. So, yan, alam na nyo na yan guys. So, sa ulo nyo na dapat, minimum tayo ng 6 months. Number 2, dapat meron tayong visa. Sadly, sa Pilipinas ngayon, as of now, hindi pa rin tayo visa free. Kumbaga, hindi tayo kasama dun sa mga bansa na pinalad na whenever we would want to go to Japan, pwede tayong mag-fly doon or pwede tayong mag-fly dito. Hindi. We will need to secure our travel visa. And the travel visa, normally nag-range siya ng mga 2,000 pesos to 2,500 pesos per person. So, that's actually a payment na ng agency fee. Tapos kasama na din dyan yung pag-aayos natin ng mga documents. Meron kaming separate vlog na ginawa para maturuan kayo kung ano ba yung binigay namin na documents para ma-approve yung aming multiple visa sa Japan. Ay, galing. Thank you. So, you have the passport, of course, you have the visa. I suggest guys na magbubook lang kayo ng flight kung kayo ay tapos na doon sa unang dalawa. Because kapag nagbook kayo ng flight guys and knock on wood, hindi naging okay yung visa ninyo, syempre magkakaroon kayo ng problema. Because whether you like it or not, hindi kayo papasukin sa Japan kapag wala kayong visa. Welcome to Japan guys. So still part of the pre-departure, bago tayo umalis ng bansa, kailangan natin book ng primary natin na kailangan, which is yung Wi-Fi or internet. So in our past vlogs, mapapansin nyo guys, ang primary and normally na ginagawa namin is really to buy local SIM cards. However, because laging yun na yung ginagawa natin, nag-try kami na bumili naman or kumuha naman ng service ng isang rental Wi-Fi, pocket Wi-Fi. Okay, so nung ginawa namin yun, meron kaming two options. One is, do we buy it direct sa Japan? Or do we buy it from Klook? For this time, ang ginawa namin, nag-book kami sa Klook. Kasi after comparing it from Klook also to the website, napansin namin guys na mas mura yung Klook by a few hundreds of pesos. So sabi mo na mga 200 to 300 pesos. But then again, masisave mo na 300 pesos, diba? Malaki na rin yun. And pwede mo na rin, isang meal na rin yun. Fast forward, binook namin specific number of days. So make sure guys na alam nyo kung ilang araw kayo pupunta, ilang araw yung nandito kayo sa Tokyo. And isasama nyo doon yung pick up, meaning yung pagdating ninyo, and kasama din doon yung departure ninyo, which is today. So kasama yun sa bilang. Nag-range yung Wi-Fi cost based on the limit nung inyong internet na kinuha. Meron silang 3 gigabytes, meron silang 4 gigabytes, 5 gigabytes, 10 gigabytes, and so on. So yung kinuha namin is 5 gigabytes. And I would think 5 gigabytes is already good enough. Bakit ba natin kailangan ng internet? The answer to that is, kailangan mo pa rin bumili ng Wi-Fi because for a first-timer katulad namin, sobrang hirap guys mag-navigate sa isang bansa na number 1, first time mo, number 2, na sobrang komplikado ng kanilang MRTs, MTRs, or subway man yan, or trains. Sobrang komplikado siya for a first-timer. And a help from the internet
So, yun yung mga talagang number one na reason bakit kailangan mo kumuha ng wifi. Number two, make sure lang no, yung internet na yun, accessible din sa lahat kasi important din yung pag-update natin sa ating mga loved ones, sa family na nasa Pilipinas, just to tell them no, na safe tayo and mag-umpisa na tayo mag-enjoy dito sa Japan. Other than that, kinumpare kasi namin whether we wanted to get local SIM cards ba or pocket wifi. Kung kilala nyo yung mga travel vloggers natin no, na mga Pilipino, nagkakaroon sila ng problem in a sense na ang nahihirapan silang i-set up because yung mga tao dito sa Japan, medyo nahihirapan kasi sila mag-English and you have to do it on your own. Ang kagandahan ng sa pocket wifi guys, pag tinurn on mo na yung device mo, as if nakakonect ka lang sa bahay nyo or as if nagkoconnect ka lang sa personal hotspot. So meron siyang password, so enter mo lang yun, wala nang any setup, nakasetup na yun pagdating mo. Just make sure guys no, na alam mo kung saan ito dapat i-drop. Siyempre pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi mo pwedeng kunin yun no, or else baka ma-charge ka or baka magkaroon ka ng problem sa susunod na pagbalik mo sa Pilipinas. Still guys, on our pre-departure, para sa iba, kailangan nila mag-book no, ng airport transfer. Guys, dito sa Japan, sobrang mahal kapag gumamit ka ng public transportation nilang na taxi. From Narita 1, Terminal 1, nung pumunta tayo, nag-check tayo ng price From Terminal 1 to Asakusa, parang ang bill natin is 31,000 yen, diba? So, give and take man, nasa 14,000 pesos or 12,000 pesos. Sobrang mahal nun para sa isang one-way no, natin na pagpunta. Sobrang mahal ng mga taxi nila dito. Wala silang Grab, wala silang Uber, but meron silang Go Taxi. So later pupuntahan natin yung Go Taxi. Doon sa mga nabubook ng limousine, pwede nyo i-book yan guys sa Klook. Per way yata nila is 3,000 pesos and that's highly recommendable kung kayo ay mag-travel with family. So for example, 4 kayo, 6 kayo, yan, okay na okay yan kasi nga pwede nyo i-divide na lang yung cost sa inyong 6 and then that's it. Diba? Kasyang-kasya naman kayo sa isang maliit na van or sa maliit na car. On our side, ang ginawa namin, hindi kami nag-book because mag-isa lang ako mag-isa lang ako nag-travel for now. Since yung bag ko, wala pa masyadong laman kasi nga damit lang yun. Siyempre, nag-train tayo, nag-subway tayo. Sa mga separate vlogs namin, tuturo namin sa inyo na kung paano gumamit ng subway or kung paano mag-reload ng inyong IC cards. Yung mga attractions dito sa Japan, normally, dalawang way siya para ma-enjoy. One is walk-in and number 2 is through reservation. So guys, limited time lang naman kayo diba dito sa Japan. Huwag nyo nang isugal yung pagre-risk ng walk-in. Mag-reserve na kayo ng gusto ninyong attractions. In our case, nag-reserve tayo ng Shibuya Sky and nag-reserve din tayo ng Tokyo Disney Sea. Bakit kailangan nyo siyang gawin pre-departure? Kasi nga, makakapag-compare kayo ng mga prices. And number 2, para peace of mind na rin, hindi na kayo mag-aalala guys no, kung meron ba kayo makukuha ticket, kung meron ba kayo naka-reserve, baka naubusan na kayo and all. So puntahan natin yung dalawang ni-reserve namin, no? Shibuya Sky. Yung Shibuya Sky guys, 1 month before, eksaktong 1 month before, talagang binook namin siya ng alas 12 ng madaling araw because meron siyang specific time na pwede mong kunin on the date kung kailan mo gustong pumasok. So for example, gusto mong pumasok sa Shibuya Sky ng mga April 15, badly put. April 15, tapos meron kang specific time kasi hindi ka pwedeng pumasok all the whole day, di ba? So per hour siya nagre-replenish. So merong 2 p.m., 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. and all. Because first time natin magsi-Shibuya Sky, ang kinuha natin is yung sunset. So, syempre, sunset between 5 p.m. to 6 p.m., diba? So, yung kinuha natin na 5 p.m. over 6 p.m. Hindi kasi namin yan nakita sa Klook. Okay, so nag-compare kami, Klook and also yung mismong website ng Shibuya Sky. Na-realize namin guys, no, sa Klook, even before the date, nung time na nang bubuka, already blocked out na yung mga magagandang oras. So, magagandang oras kasi is yung syempre yung sunset. So, magmula ng 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. yan, naka-pure block na yan sa Klook. Kahit na advance mo siya gagawin ng 1 month. However, kapag sa mismong Shibuya Sky website ka pumunta, naka-open pa siya. So, ganun yung ginawa namin. And I would say, for you guys na very particular on, you know, making sure no, na makukuha nyo talaga yung sunset sa Tokyo through Shibuya Sky, huwag na kayo mag-book sa Klook, mag-book kayo sa
sa website mismo. In terms of cost, parehas lang sila, wala silang pinakaiba. Look at that. Punta naman tayo sa Disney Sea or Disneyland. So same guys, meron tayong dalawang option. The first option is has always been Klook kasi alam natin mura talaga sa Klook lalo na kapag gumamit ka ng mga codes no ng mga vlogger. Additional 3% din yun, so which is still savings. Number 2 is through the use of their direct website, meaning website mismo ni Tokyo, Disney Sea or Disneyland. So yung ginawa natin, ang kinuha natin is directly nag-book tayo sa website ni Disney, ni Tokyo Disney Sea or ni Tokyo Disneyland for one main reason, mas mura siya. Okay, bakit namin nasabing mas mura? Because ang Tokyo Disney Sea at Tokyo Disneyland nandito sila sa Japan, therefore ang kanilang currency na ginagamit is yen. And sobrang baba guys no, ng palitan ngayon sa yen. Kung di ako nagkakamali, 0.37 pesos ang equivalent nun sa isang yen. Pero kapag gumamit ka kasi ng Klook, parang lumalabas yung conversion rate nila para manasa 39 or 40 cents. So again, malaki pa rin yung masasave mo doon. No? So I would say that you have to also ensure na wini-weigh mo yung mga ganitong options. Whether you wanted to get it via Klook or direct website, again, it's up to you. Pero on our side, kinuha namin siya sa direct website because magkano din yun, no? So, yung mga nagtitipid namin, pwede pa namin ipang shopping or pwede pa namin ipang kain pagdating dito sa Tokyo. Sa pre-departure, meron tayong mga apps na dapat i-download. So, make sure guys na meron kayong Google Translate, Google Map, or kung gumagamit kayo ng Apple, make sure may automatic naman yan na Apple. Meron kayong Go Taxi. Yung mga apps na yon na sinabi ko are essentials. In a sense, makakatulong yan ng marami sa inyo kapag nandito na kayo sa Japan. Google Translate, for sure kasi medyo mahirapan sila guys magsalita ng English. Go Taxi, parang ito yung Grab natin sa Pilipinas or Uber, no? But hindi ko siya ginamit ng madalas. Isang beses ko lang siya ginamit nung nag-transfer ako ng hotel to another hotel kasi sobrang dami ko ng dalang bag. Yung maps, syempre, kailangan mo yun kasi na pag nag-navigate ka, pati yung time of arrival and departure ng mga trains, doon ma-access mo rin yan sa Google Maps. Yung Japan, pero silang rules sa immigrations na kailangan mo ma-activate yung iyong QR code. So yung QR code na yun guys, make sure makikita niyo yan dito din sa link no, na papakita namin kasi i-activate niyo yun sa Pilipinas eh. Of course, kukuha siya ng address, kukuha siya ng mga information, primary information, your passport details, para less hassle kayo no? Kasi kung wala ka namang QR code na yun na na-activate mo sa Pilipinas, mag-aano ka dito sa Japan, magsusulat ka sa form nila. Pero for me guys no, kung kaya mo namang gawin in advance, why not? But then again, kung nakalimutan mo, meron pa namang way, yun nga lang sobrang tagal kasi mahaba yung form nila. So, might as well guys, accomplish na lang the QR code. Okay? Departure, make sure guys, alam niyo kung ano yung weather dito sa Japan, no? So, meron silang 4 seasons. So, hindi ko na kailangan sabihin kung ano yung 4 seasons na yan. But right now, since it's April, ang season na napuntahan natin is spring. Spring, generally, hindi siya ganun kalamig, hindi siya ganun kainit, nasa sakto lang siya kasi papunta na tayo sa summer. So the temperature is between 17 degrees to 22 degrees at to the peak of 23 degrees. Bakit to kasama guys sa pre-departure tip natin? Because yung outfit nyo guys, yung outfit ninyo magbabase kung ano syempre yung season nila, di ba? Syempre, spring ngayon, di ba? Hindi ka naman pwede mag-short lang or hindi ka pwede mag-manipis na t-shirt lang kasi nga sobrang giginawin ka talaga. Or halimbawa, hindi ka nag-check, akala mo malamig lang yung Japan all throughout the year, di ba? Eh summer na. Siyempre, di ba? So, nagdala ka naman ng mga sweater or what. So, hindi na yan akma sa weather nila. So, on our side, medyo naging naging extra cautious. So, nagdala kami ng extra talaga na jackets. Siyempre, nag-multiple layers din kami dala kasi nga medyo malamig. Malamig yung temperature, pero yung nagpapalala kasi sa lamig guys is yung hangin. So, pag malakas yung hangin, ayun. Sobrang sobrang lamig na talaga niya. Guys, sobrang lamig ngayon. Check natin no, kung ano yung weather ngayon no, dito sa location natin.
the coldest so far no na naranasan natin while here sa may Tokyo. Temperature is 19 degrees. Again guys, ang nakakapagpalamig naman talaga dito is yung hangin. Alright. So ayan guys, nakumpleto na natin yung pre-departure natin no, na travel tips. Punta naman tayo doon sa upon arrival dito sa Japan. Upon arrival, of course, no, syempre after nyo na ma-interview ng immigration, after nyo nang makalabas, makuha na yung mga bagahe ninyo, i-activate nyo na yung wifi ninyo. Make sure guys na meron yung wifi which is part ng pre-departure, nagawa nyo na kasi nga mahirap sila guys talaga mag-translate ng English. So matutulungan kayo nun nung internet ninyo na para mag-Google Translate. Once that you have that, yung wifi activated, ang pinaka number one ninyong gagawin is kumuha ng yen. Okay. So paano kami kumuha ng yen? Merong dalawang way. So the first is you withdraw from using your local bank activated card, and then mag-withdraw ka na lang sa ATM dito. And number two, meron kayong dalang peso or dollar and ipapapalit nyo na lang dito. Ang ginawa namin is purely ayan, nag-withdraw ka. Guys, ito, please take note of this. After comparing the best na currency, forex na gagamitin or kapag kayo nag-withdraw dito sa Japan is GCash. Yes. GCash is yung exchange rate niya is kaparehas ng exchange rate sa bangko or sa Google. So, nung nag-check kami guys, pag-open mo ng GCash, makikita mo doon no, na ang exchange rate niya is 0.37. So, ibig sabihin nun, mas marami kang makukuhang yen. Kasi nga, mas mababa yung palitan eh. And therefore, mas marami kang pera na magagamit dito sa Japan. So, on our side, nag-withdraw kami ng pera through GCash sa mga ATMs and hindi kami nagsisi because better talaga yung current forex exchange at that time, and thank you sa GCash because ayan, na-prove natin no, na better yung rate nila. Alright, doon naman sa mga magpapalit, as usual, meron sila mga currency exchange dito. So you can just go there, present your dollar, present your peso, and then that's it. It will be converted to Japanese yen. Ano pa ba? Doon naman sa gustong mag-train. Guys, gagawin nyo to before kayo umalis ng airport, no? Make sure na makakuha kayo ng ito, Pasmo. So itong Pasmo passport para doon sa mga pamilyar doon sa Singapore Tourist Pass or Hong Kong Octopus Card or Thailand Rabbit Card. Ito yung stored value card nila na pwede mong gamitin pambili sa mga supermarkets, convenience stores, buses, and mga trains and subways. Kailangan mo to guys kasi sa sobrang daming tao sa train stations, mahihirapan kang kumuha no, ng mga IC cards, and lalo na kung lagi kang naka-single journey and all the time gumagamit ka naman ng train, eh why not, para mas convenient ka and also for your family. So itong Pasmo passport ay limited lang to guys, and para lang to sa mga foreigners. So yung mga Japanese, hindi sila pwedeng kumuha nito because meron silang shortage ng IC kung di ako nagkakamali. So kung napansin niyo yung ibang vloggers nagsasabi no na wala na yung Suica card. Suica card is almost the same as Pasmo. So question, ito ba ay pwede sa lahat ng train? Answer is yes. As long as yung train guys is merong logo na IC which we are sharing right now sa screen, pwedeng gamitin yon kahit saan. So since stored value siya, you will get this for minimum 1,500 yen in cash. Hindi sila nag-accept ng credit card. Make sure meron ka ng yen. So 1,500 yen, yun na mismo yung laman ng card mo. And ang catch lang dito guys, mag-expire to after 28 days. Kasi nga, since ang market nila ay mga foreigners, hindi naman tayo mag-stay dito ng sobrang tagal. Once you activated it on April 1, mag-expire siya ng April 28 or April 29 if I'm not mistaken. Okay? So 28 days lang siya active. After that, madi-deactivate na siya ng pusa, and whatever guys na laman nito, mabubura, mawawala. So which made me realize na meron pa pala akong mga roughly 2,000 yen or 1,000 plus yen dito. So kailangan ko din pala siyang gamitin. Okay? Ano pa ba? Alright. So yun. So
while you are here in Japan and you wanted to shop till you drop, no? Since mababa ang yen, sobrang mura lahat ng bilihin nila dito. Dapat dala nyo lagi ng inyong passport because hindi kayo makakakuha guys ng tax-free or VAT refund kung hindi nyo dala yung inyong passport. Dito, sobrang dali lang ng sistema. Saan kayo bumili, doon nyo na makukuha yung tax-free nyo. Unlike sa ibang bansa, like for example, Thailand, bibigyan pa kayo ng form. Yung form na yun, kailangan mong dalhin sa airport, tapos doon kayo ibibigay sa yung pera. Dito guys, sa Japan, hindi. Automatic na i-deduct doon sa mismong dapat mong bayaran. Make sure lang na dapat meron kayong passport. So again guys, passport is the key para makakuha tayo ng extra savings sa ating pag-shopping. Okay guys, so kapag kayo namimili dito sa may Yodobashi, make sure lang na meron kayong dalang passport because hahanapin nila na para makaklaim kayo ng 10% na tax-free discount. Okay, so ayan. So, I hope nakatulong ako guys ng malaki sa plans ninyo na mag-travel dito sa Japan. And that is an updated travel tip na here now in 2024 para makatulong kami ng madami sa mga gustong pumunta ng Japan, mag-enjoy sa Japan. So, ayan, ginawa na namin guys. In-experience na namin para pag kayo naman yung mag-experience, less hassle na. Okay? So, don't forget to subscribe, watch our videos, and share our videos para marami pa po ang makakita, makapanood ng aming pong mga content. Hanggang sa uulitin, ingat po kayo. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.